law doon. So ngayon sila, syempre natimbog na natin. So ngayon, hanap na uli kayo ng ibang paraan na kunwari inciting to sedition, etc. Kasi yun ang gusto nilang gawin, inciting to sedition. Pero nga, ang masasabi ko lang is, ang masasabi ko lang sa inyo, yung mga tumatarget sa amin ni Maharlika, anything that you say or do will be used against you. Di ba? Para ngayon tayo si Tore, anything that you say or do will be used against you. Because may pattern. There is a pattern already. And then there are already state level decisions demonstrating what kind of government we already have in the Philippines. At iba't ibang bansa ang merong ganitong findings. Belgium, Timor-Leste, ano pa ba? US, soon Netherlands. Kaya nga, anything that you say or do at this point will be used against you. So, ayun ang eksena sa buhay. Ngayon, ano bang ginagawa nila? Papalawakin na natin ang story ng buhay. Okay. Ano bang ginagawa nila? Meron po kasi itong, kaya nga dito sa title natin, Ukraine Parallel. Okay? So naalala niyo yung ginagawa nila na tinatag nila yung mga bloggers na pro-China, ganyan, tapos inciting to sedition, may ganito, may eksena. Pero ang ginagawa nila, pinagtatakpan talaga nila yung mga exposés ng mga bloggers, lalong-lalo na sa corruption. And this is where it's going to be more exciting. Okay, kasi nga, meron na itong parallel sa Ukraine. Okay, papakita ko sa inyo. So, halimbawa, itong Ukrainian blogger na to, si Anatoly Shary, hinahunting to ng Ukraine. Hinahunting siya ng Ukraine. Kinasuhan ng high treason, ganyan. Tapos, ang accusation sa kanya, accused of peddling Kremlin propaganda. O, diba? Ganun na ganon ang strategy ng inyong mga kuyakoy dyan sa Pilipinas. So, si Anatoly Shary yung tina-target nila. Bakit si Anatoly Shary? Okay. Si Anatoly Shary, papakita ko lang sa inyo. Anatoly Shary. Ewan ko kung tama ang aking pronunciation. Si Anatoly Shary, okay? Si Anatoly Shary ay number 3 of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Okay, number 3 of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Alam nyo na, hindi ba? Nakikita nyo na yung eksena sa buhay. So ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shary? Ngayon, kasi si Anatoly Shary, against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Against siya dun sa pro-West leaning ng Ukrainian government. So ngayon, dahil against siya doon, tinawag siyang propagandist ng Russia. Alam niyo na. So, inaccuse siya ng peddling, di ba? Nagigets yun na yung parallelism. Kaya nga, pag nag-aaral kayo ng history, hindi kayo madaling mapapaikot-ikot na parang kulangot. Kaya kailangan lawakan nyo ang inyong mga utak. Lawakan ninyo ang pagbabasa. Lawakan ninyo ang inyong pag-iisip. Pag-aral kayo ng history na hindi kayo napapaikot-ikot na parang kulangot. Ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shary? So, babasahin natin. A Ukrainian blogger and politician accused of high treason by Kiev is the capital of Ukraine, has been detained in Spain. Police said Thursday. So, May 5, 2022 ito. Ito yung 2 months after magsimula yung gera. Ngayon,
So ngayon, ano yung mga ginawa? Ang Ukraine sabi, ito daw si Anatoly Shary ay incitement to hatred, ganyan. Meron ding disinformation, ganyan. Actually, pag-aralan niyo itong nangyari kay Anatoly Shary. Kasi si Anatoly Shary, pinagtulong-tulungan nito ng government saka ng mainstream media sa Ukraine. Kasi ang mainstream media sa Ukraine, pag-aari po yan ng mga oligarko sa Ukraine. Same banana ba sa atin? Sabihin niya, same banana ba sa atin? Yes or no? Sabihin niya, isulat niya sa comment section, same banana. Di ba? Same banana. Again, 1, 2, 3. Same banana. Kung same banana, nagets yun na. So, pinagtulungan siya ng Ukrainian government at ng mainstream media sa Ukraine. Yung mainstream media sa Ukraine, pag-aari ito ng mga oligarko. Hashtag same banana. Banana Republic. Okay, tuloy na natin. Ngayon, ang nangyari, so hinahunting siya. Ngayon, itong si Anatoly, imbierno siya, no? Kasi malaki talaga ang following ni sikat, talaga siya, top political blogger talaga sa Ukraine at against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Kaya tinawag ngayon siyang peddling Kremlin propaganda. O, di ba? Ganun ang eksena. Ngayon, kita niyo na, in a Facebook post following the arrest, Ukraine Security Service said that it had reason to believe Shary was acting on the order of foreign agents. Hindi ba? Nakita niyo na yung pareho sila ng pareho ng narrative, yung Ukrainian government saka yung Philippine government. Okay. Ngayon, ano bang ginawa ni Shary? Bakit siya hinahunting talaga ng Ukrainian government? Kasi si Shary ay inexpose niya ang corruption sa Ukrainian government. Pero dahil dyan, he was widely accused by Ukrainian media and politicians of peddling pro-Kremlin narratives to his large online following. Nagigets niyo na, maganda yung exposure niya sa corruption sa Ukrainian government. Ngayon, para ma-delegitimize si Anatoly, yung Ukrainian blogger na yon, tinawag na lang nila, ay hindi, lang yan, Russian propaganda lang yan, ganyan, ganun ang eksena. Yan ang nangyayari kay Anatoly Shary. Nagtagumpay ba ang Ukraine laban kay Anatoly Shary? Well, ang dami nilang ginawa, no? Ang dami nilang ginawa para masiraan si Anatoly Shary. Ang isa dito, for example, ito, ang ginawa nila, inakusahan nila si Anatoly Shary ng pedophilia, ng PDF. Okay? Tapos, syempre, nakatira siya sa Spain. So, mabuti pa yung news agency sa Spain, pina-fact check. Sabi nila, sabi sa kanya, kasi sinabi daw nila na ito si Anatoly, nag-engage daw ito ng PDF sa Netherlands. Kaso, wala namang siyang ganong kaso sa Netherlands, pero ganyan ang ginawa nila ng Ukrainian government kay Anatoly Shary, na isang top political blogger sa Ukraine, na para siya ay ma-delegitimize ang kanyang boses, tinawag siyang pro-Kremlin propagandist, ganyan. Tapos, ang dami nilang ginawa kay Anatoly. Alam mo yung tinapunan pa ng Molotov cocktail ang bahay niya, ganyan sa Spain. Ganyan sila kadesperado. Kasi nga, sikat si Anatoly Shary sa Ukraine. Binabasa siya ng maraming Ukrainian. Ngayon, dahil nga against siya sa foreign policy ng Ukrainian government at ini-expose niya ang corruption sa Ukrainian government, tinarget ngayon siya ng mga kawatan sa Ukraine. Para malaman ninyo, ang Ukraine po ay Pilipinas, ay same po ang level ng corruption. Same. Same. Hindi sila nagtagumpay kay Anatoly Shary. So,
ang gusto ng Ukrainian government i-extradite from Spain. Hindi pumayag ng Spain. Parang nasarado na yung kaso ni Anatoly Shari. So, safe si Anatoly sa Spain. Hindi nagtagumpay ang kagustuhan ng Ukraine. Pero, maraming pagbabanta sa buhay ni Anatoly kahit sa Spain. Like, nilulusob yung bahay niya, etc. sa Spain. Okay. Kasi nga open borders sa sa EU eh. Well, hindi kasama doon ng Ukraine, but of course, once you cross the border, nandun ka na sa EU, sa Schengen area, you can freely move around. At maraming for hire sa EU Kaya nga sinasabi ko dito kay Maharlika at saka kay Roque, mag-ingat-ingat kayo dyan. Dahil marami dyan for hire. Hindi lang ito nababalita internationally, pero ako tumira ako ng Netherlands, marami diyang for hire. Gets you na? So ngayon, same, di ba? Same yung ginagawa. Pero nga, dahil hindi tayo magpapatahimik, ngayon, sino ngayon ang umuusig? Di ba? Yung House of Representatives. Sila talaga yung pursigidong umuusig at nagtatagpa, ito, mga pro-China, Emeru, Chava. Pero hindi tayo magpapatibog. Okay? Lalakasan pa natin ang ating boses at i-expose pa natin lalo ang kanilang kagahaman. Okay. Siyempre, dapat lahat may evidence ba? Evidence. Okay. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano katakaw ang House of Representatives under sa pinsan ni Bongbong Marcos na ito ay kanyang tinetolerate ay baka pa nga ine-encourage. Hindi ba? Ngayon, yung mga protector of the people na makakakinig sa akin ngayon at nakikinig at sumusubaybay, pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, gusto kong tingnan ninyo ang inyong mga anak sa mata at sabihin ninyo kung ang ine-expose ko ba ay tama or mali. Yung mga protector of the people. Yun lang, titingnan nyo lang yung mga anak ninyo sa mata at sabihin ninyo, nako, yung ine-expose ni Sas tungkol sa House of Representatives, ganito. Ganun lang pero kailangan ninyong mapakinggan. Dahil ito ay grabe itong kagahamanan ito. Okay? Grabing kagahamanan. Okay. So, ano ang ating source of information? Okay. Dahil sabi ng Congress, kailangan daw ng documents. Okay. So, nandito ngayon tayo sa website ng Senate of the Philippines, 19th Congress. So, ito yung mga, nakikita yung General Appropriations na report. Okay. Ano yung mga report na yan? Bibigyan ko yun ng background. Ang mga report na yan ay yung kung ano yung napasang bill na sa House of Representatives tungkol sa budget the next year. So, halimbawa ito, General Appropriations for the year, fiscal year 2023. Ibig sabihin, ito na yung na-approve na sa lower house, sa House of Representatives. Ngayon, i-consider na siya pagbobotohan sa Senate. So, tingnan natin tong 2023. So, ayan, nakikita nyo na Committee Report number 10, General Appropriations FY 2023. So, na-file ng November 8, 2022. Okay, matters reported. Okay, so, bubuksan na natin yung file. Okay, so ito, makikita mo dito. So, as you can see, prepared and submitted by the Committee on Finance, November 8, 2022. So, the Committee on Finance to which was referred House Bill number 4488. So, nakikita nyo na dyan. So, ibig sabihin, ito yung nanggaling sa House, no? Ito yung napasa House Bill number 4488. Ibig sabihin, ito yung napasang budget sa House of Representatives for 2023. Okay? So, ngayon, pagbobotohan to ng Senado, kung may babaguhin ba sila, may dadagdagan, babawasan. Okay. Marami ditong anomalya na hindi really stupid, etc. Pero ito, ang titingnan natin is kung gaano kagahaman itong House of Representatives.
Okay. So nakikita nyo dito, di ba? Okay. So this is the committee report. Okay. Nakikita nyo dyan, fiscal year 2023 General Appropriations Bill, House Bill number 4488. So nakikita nyo dyan, House of Representatives, ang pinasang budget ng House of Representatives ay 15 billion po yan kasi ang figures po is in thousand pesos. So imumultiply mo yan ng 1,000. Okay? So this is 15.9 billion ang pinasa nila. 15.9 billion ang pinasa nila. Ngayon, sa Senate, ang recommendation ng Senate, makikita nyo, tinaasan lang ng Senate ng hanggang 16 billion. Okay? Tinaasan lang nila hanggang 16 billion. So, pakisulat po sa papel. Okay? Pakisulat po to sa papel. Ang pinasa ng lower house, 2023 budget, ang pinasa ng lower house ay 15.9 billion. Pakisulat sa papel. Pakisulat sa papel, 2023. Pinasa ng lower house, 15.9 billion. Ang Senado, dinagdagan lang nila ng kaunti. Ginawang 16 billion. Handa na ba sa papel? Hindi nyo ito maintindihan pag wala kayong papel. Meron na, nasusulat yun na, isulat yung maigi. Okay, done. Ngayon, ano ang pinirmahan ng Pangulo? Okay, anong pinirmahan ng Pangulo? Ano ang naging budget ng House of Representatives ng 2023? Pupunta ngayon tayo sa final budget. Pupunta ngayon tayo sa website ng DBM. DBM. Okay? Para makita ninyo kung gaano tayo dinodorobo. Okay. Ito na ang napasang budget sa DBM. Okay. Ito na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong na budget. Okay. So magkano yan? Magkano yan? Naisulat nyo na. Naisulat nyo na. Ngayon, 15 billion ang pinasa ng lower house. 16 billion ang pinasa ng Senado, budget ng House of Representatives. Ang pinirmahan ng Presidente, 28 billion. 2023 lang po ito. Yung mga magagaling sa math, magkano ang itinaas ng budget nung final na? Ilang percent? Ilang percent? 2023 pa lang ito. Ito ang first budget cycle ng House of Representatives under Romualdez at Marcos. 2023 pa lang tayo. Nakalagay na, nakita nyo na sa papel. Ipaliwanag nyo nga sa akin, mga negosyante, mga pare, mga teacher, kakampings. Bakit mga kakampings hindi ito nire-raise? Yung mga magulang ditong may mga kakamping na anak, papanood nyo ito at itanong ninyo sa inyong mga anak bakit hindi ito issue. Nagets yun na. 2023, yan. Okay. Nailista nyo na para maipapaliwanag ninyo sa inyong mga kainuman, katrabaho, kaangkas, kataksi, ka-jeepney. Okay. Now, pupunta ngayon tayo sa 2024. Okay. Siyempre, dahil kailangan ng documents, babalik ulit tayo sa records ng Senado. Okay. So, eto, tapos na natin itong 2023. 2024 naman tayo. 2024. Okay. So, ayan din. General Appropriations Act for 2024 filed on November 7, 2023. So, ida-download natin yung
report. Okay, so makikita nyo dyan, ito ang committee report number 155. Ayan. Regarding House Bill number 8980. Yung House Bill number 8980, ito yung budget na pinasa ng lower house. Okay. So, syempre, kailangan ipasa rin ng Senado. Okay. Ngayon, pag nakita nyo dito, okay. So, ito ngayon ang budget na pinasan ang House of Representatives. Okay? Isulat nyo this is for 2024. Under House Bill number 8980. Ang pinasa is 16.1 billion. Pinasa ng lower house, 16.1 billion. Ngayon, yung Senado naman, dinagdagan lang yung budget nila ng napakaunti lang. Ilan lang yung dinagdag nila? 22 million. So, naging 16.192. Maliit lang yung dinagdag ng Senado. Nailista nyo na for 2024. Nailista nyo na. Ilista nyo yan para meron kayong maididiscuss sa inuman, kahapagkainan, etc. Okay. Nung pinirmahan na ni Bongbong Marcos ang budget, magkano na ngayon ang naging budget ng House of Representatives? Okay, pupunta ngayon tayo sa DBM. Again, di ba? For 2024. Okay, 2024 budget. Okay. 2024 budget. Okay. Ito na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong. Ayan na. Gets yun na. Naging 28 billion 692 million 977. Inilista nyo na. Nailista nyo naman ng bongga, di ba? So, ngayon, isipin ninyo, paano ngayon itong tumataas ng parang katatanim nga lang, tapos naani na. Okay. Nailista nyo na. Okay. Ngayon, pupunta ngayon tayo ngayong year na to, 2025. 2025. Okay? Babalik ulit tayo sa record ng Senado. Kasi mas transparent itong Senado, no? Kahit papano. Mas madaling mag-navigate. So, ito ngayon tayo, ngayong year, 2025. Okay. So, General Appropriations Act, 2025, final siya ng November 5, 2024. Ito ngayon ang report. Okay. So, ayan, makikita nyo, ito ang document. Ayan, galing Senado, Committee Report number 335, ganyan, House Bill number 10800. So, pupunta ngayon tayo dito kung magkano yung pinasa ng House of Representatives na budget nila. Okay. So, eto. So, fiscal year for fiscal year 2025 General Appropriations Bill, House Bill number 108,800. Ang pinasa nila is 16.34 billion. In thousands po yan. So, i-multiply mo ng 1,000. So, yung mga piloso po dyan, matuto kayong magbasa ng budget. So, yung Senado, binigyan lang sila ng additional 9 million. So, naging 16 billion 354 million 442 million. Ilista nyo ilista ninyo. Ito ang pinasa ng House, binigyan lang sila ng additional 9 million ng Senado at ang naging ang pinasa ng Senado 16 billion 354 million 442,000. Okay, nagets yun na. Ngayon, ano ang pinirmahan ni Bongbong? Biglang tumaas. Alam mo naman, may pattern.
Hindi ba? May pattern. So, pupunta ngayon tayo ng 2025. 2025 GAA. Sa pupunta ulit tayo ng DBM. Okay. Pupunta ulit tayo ng DBM. House of Representatives. Okay. Oh, eto na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong. 33,670,000,000. 33,670,000,000. Nailista nyo na ba sa papel? Kasi may pop quiz tayo, ha? May pop quiz tayo. Kailangan pag-uusap para pagdating ng inuman, hapagkainan, kausap ninyo yung mga kakamping, meron kayong isasampal. Di ba? So ngayon, nailista nyo na. So nakita nyo na kung ano yung nang yayari. Okay. Ngayon, sino ba nag-e-expose yan? Ako po, ay matagal ko nang ini-expose itong kaeng-engan nila sa Kongreso dahil nga sobrang garapal na. Garapal na. Ngayon, kung yung mga nagtatanong po, paano ba yung previous Congress? May ganyan ba silang hocus-pocus? Actually, ni-research ko na rin yan. Kasi nga, baka naman normal lang ito. Hindi ba? Normal lang na ito na bigla na lang lolobo bigla na lang lolobo ng bonggang-bongga yung budget ng House of Representatives. Kailan po lumolobo yung budget nila? During po ng Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Conference Committee, dapat lang itong i-reconcile yung dalawang version ng budget. Yung Senate at yung House of Representatives. Pero ibang reconciliation po ito. Dahil nakita nyo naman, i-consult nyo uli yung notes nyo, i-review nyo uli ito, maliit lang naman yung dinagdag. So, bakit lumobo ka ng bonggang-bongga? So, yun, ni-research ko na po ito at tiningnan ko na po yung mga dokumento ng past Congress. Ito lang po yung mga nakita kong available na records. Okay? Available na records. Ito yung mga available records na nakita ko na kompleto 2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025. Okay. So, eto, makikita nyo sa table na ginawa ko. Okay. Ito yung mga House Speaker. Si Feliciano Belmonte Jr. noong 2011, si Feliciano Belmonte Jr. noong 2013, si Pantaleon Alvarez noong 2017, si Gloria Arroyo noong 2018, si Lord Alan Velasco 2020, Lord Alan Velasco noong 2022, and then 23, 24, 25, Martin Romualdez. Kung yung mga nagtatanong po, paano po si Alan Peter Cayetano, hindi po naging House Speaker si Alan Peter Cayetano during a budget cycle. Okay, maigsi lang ang kanyang termino. So makikita nyo dito, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng papel para madali nyo itong maintindihan. Okay? Ngayon, House Chamber version, ibig sabihin ng House Chamber version, ito yung pinasa ng House of Representatives. Senate Chamber version, ito yung pinasa ng Senado. Yung final budget signed by the President, ito yung dumaan sa BICAM na sikreto. So makikita nyo dyan, okay? Nung panahon ni Feliciano Belmonte Jr., 2011, kay Pinoy, 13.06% lang ang tinaas ng budget ng House of Representatives pagkatapos ng BICAM. 2013, 8.53% lang ang tinaas after ng BICAM. Under kay Pantaleon Alvarez, isang year lang naman siya naging congressman, naging House Speaker, 0% ang tinaas ng kanilang budget after ng BICAM. Kay House Speaker and former President Gloria Arroyo, 0.08% lang. Kay Lord Alan Velasco, 12.86% lang ang tinaas after BICAM. Nung sumunod niyang naging sunod na year na speaker siya, 0% lang ang tinaas. Pagdating kay Martin Romualdez,
at sa pinsan niyang si Bongbong Marcos, immediate